Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sabi nila, pagmahal mo, ipaglaban mo. Pagmahal mo, wag na wag mong isusuko. Panindigan mo kahit sa harap pa ng ibang tao. Ikaw ka barangay, handa ka bang panindigan at ipaglaban ang pagmamahal mo kahit na alam mong may ibang tao nang masasaktan at iiyak ng dahil sa pagmamahal mo? Dear Mama Mia, isang magandang araw sa iyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Saira, 28 years old at nagtatrabaho bilang receptionist sa isang hotel. College pa lamang ako ay listener na talaga ako ng inyong istasyon. At nung pumasok ka nga sa istasyon na Barangay FM, ay doon ako mas lalong na-hook, Mama Mia. At hanggang ngayon ay palagi akong nag-aabang sa mga kwento ng ating kabarangay. Kaya naman naglakas loob na rin ako na sumulat at i-share ang sarili kong kwento. Mama Mia, high school pa lang ay magkasintahan na kami ni Lincoln. Nagsimula kami bilang magkaibigan kasama ang ibang barkada namin. Hanggang sa naging kami na nung nasa third year high school na kami. Mama Mia, nang mag-college kami ay mas nakilala ko pa si Lincoln bilang isang tao na pursigido na maabot ang kanyang mga pangarap. Noon pa lang ay nangangarap na siya na magkaroon ng sarili niyang restaurant. Natutuwa naman ako kasi nakikita ko siya bilang isang lalaki na may direksyon ng buhay at may pangarap. Nang makagraduate nga kami ay nagkaroon kaagad kami ng sari-sariling trabaho. Ako bilang isang receptionist sa isang kilalang hotel at siya naman ay cook sa isang malaking restaurant. Mama Mia, wala pang 2 taon kaming nakakapagtrabaho nang magdesisyon siya na gusto na niyang magkaroon ng sariling restaurant. Kumuha siya ng pwesto na malapit sa kanila at ginamit niya ang lahat ng naipon niya dito. Naging maayos naman ang takbo ng restaurant niya noong una. Pero wala pang 1 taon ay nalugi iyon dahil masyadong mataas ang upa sa pwesto at hindi pa masyadong matao. Nagsarado ang restaurant pero hindi sumuko si Lincoln, Mama Mia. Saglit siyang nagtrabaho sa isang restaurant bilang manager. Nang makaipon ay muling sumubok na magpatayo ng sarili niyang negosyo. Nanghiram siya ng pera sa mga magulang niya at kapatid. At ginamit niya pati na rin ang ipon naming 2 para pangdagdag sa puhunan niya. Kumuha siya ng pwesto na mas mura ang upa pero mas hindi nadadaanan ng tao. Kaya sa loob ulit ng 1 taon ay muli iyong kinailangang magsara dahil nalugi. Mama Mia, nakita ko kung paano bumagsak si Lincoln. At dahil ayoko nang nakikita siyang nagkakaganon, ay ako na mismo ang nag-offer ng sarili kong ipon para magamit niya sa muling pagnenegosyo niya. Nakauwi. Medyo kakarating ko lang din dito sa apartment mo kaya hindi pa ako nakakapagluto. Han? Bakit hindi ka sumasagot? May problema ba? Magdadalawang buwan nang hindi nababawi ng restaurant yung nilabas nating pera. Magdadalawang buwan pa lang naman. Wala pang 1 taon yung restaurant. Kaya siguro pwede pa nating… Hindi kasi pwedeng ganito. Mula sa umpisa, wala pa tayong nababawi sa mga ginagastos natin.
Puro na lang tayo labas ng pera eh. Yun na nga, Han. Nasa umpisa pa rin naman tayo. Kagaya ng sinabi ko, wala pa namang 1 taon yung bagong restaurant mo. May panahon pa para makabawi tayo. Pero paano kung sa mga susunod na buwan, wala pa rin bumalik sa atin? Siguradong meron na yan dahil malapit ng mag-Burr month. Marami ng okasyon ang darating. Kaya huwag ka nang panghinaan ng loob. Sa totoo lang, ang hirap-hirap na kasi talaga. Parang paulit-ulit na lang nangyayari yung ganito eh. Wala naman kasing umpisa na madali, di ba? Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay kailangan mong paghirapan. Pero ilang mahirap na umpisa pa ba ang pagdadaanan ko? Ilang beses pa ba ako mahihirapan bago ko malampasan ang mga pagsubok na to? Bakit? Sumusuko ka na ba? Parang hindi na ikaw yung Lincoln na kilala ko ah. Nasaan na yung boyfriend kong palaban at hindi titigil hanggat hindi naaabot ang pangarap niya? Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang hindi tumigil eh. Halos lahat sila sinukuan na ako. Si Mama, si Papa, mga kapatid ko. Ilang ulit nilang sinasabi sa akin na baka hindi talaga para sa akin tong gusto kong gawin. Na baka pinipilit ko lang ang sarili ko na abutin ang mga bagay na hindi para sa akin. Kung sumusuko na sila sa'yo, pues ako, hindi. Nandito pa ako oh. Sinusuportahan pa rin kita. Pero hanggang kailan mo ako susuportahan? Hanggang hindi ka sumusuko. Dahil yun ang Lincoln na kilala ko. Pero paano nga kung maubos na yung perang nilabas natin? Pero paano kung wala pa rin bumalik kahit na magkano? Paano kung malugi ulit ang restaurant? May natitira pa naman akong ipon eh. Pwede pa nating gamitin yun. Han, thank you talaga. Ikaw na lang ang nag-iisang tao na naniniwala sa akin ngayon. Ikaw na lang talaga yung meron ako eh. Sana hindi ka mapagod sa akin. Hindi ako mapapagod sa'yo dahil mahal kita. Kaya please, sana hindi mo rin sukuan ang sarili mo. Dahil kahit mapagod ang lahat ng tao sa paligid mo, maiiwan ako dito, sa tabi mo. Salamat, Han. Salamat. Sobrang mahal na mahal din kita. Mama Mia, sa ilang beses na bumagsak si Lincoln, ay ako ang palagi niyang kasama. Ako lang. Dahil kagaya ng sinabi niya ay sinukuan na siya ng halos lahat ng mga taong nasa paligid niya. Ako na lang ang naiwan na naniniwala na malalampasan niya ang lahat ng pagsubok at magtatagumpay din siya sa larangan na gusto niyang tahakin. Kaya lang, Mama Mia, habang tumatagal ay parang lalo lang lumalala ang lahat. Hindi namin nabawi ang nilabas naming pera at kinailangan ulit naming maglabas pa ng panibagong budget. Nagastos ko ang natitirang ipon ko na dapat ay pang-abroad ko. Pero kagaya ng dati, wala pa rin kaming nabawi sa mga ginastos namin. Lugi pa rin ang pangatlong restaurant ni Lincoln. Nakikita ko siyang nahihirapan, Mama Mia. Kaya't hanggat maaari ay hindi ko pinapakita sa kanya na pati ako ay nahihirapan na rin. Hindi lang sa pera, kung hindi pati na rin sa kanya. Kasi Mama Mia, napapansin ko na parang nahihila na niya ako pababa. Ilang opportunities na kasi sa abroad ang pinalampas ko ng dahil kay Lincoln. Bukod sa nagagastos namin ang pera ko na para pang abroad ko dapat, ay hindi ko rin magawang iwan na nag-iisa dito sa Pilipinas si Lincoln. Lalo na alam ko na ako na lang ang sumusuporta sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero Mama Mia, naisip ko na hindi pwede na palagi na lang kaming ganito. Hindi pwede na palagi niya akong hinihila pababa. Naisip ko na baka nga tama yung ibang tao sa mga sinasabi nila tungkol kay Lincoln. Baka pinipilit niya lang talagang abutin ang bagay na hindi naman para sa kanya. Hanggang sa isang desisyon ang kailangan kong gawin at pangatawanan. Hindi lang para sa ikabubuti ko, kung hindi ay para na rin kay Lincoln.
gamit ang kailangan mong kunin para wala na tayong babalikan dito sa restaurant? Bakit umuupo ka na dyan? Hindi pa tayo tapos magayos dito. Mas lalo tayong matatagalan kung hindi mo ako tutulungan. Han, mag-out of town tayo next week. Hindi tayo pwedeng mag-out of town kasi wala na tayong pera. May natira pa naman sa savings natin, di ba? Yun na lang gamitin natin. Magbakasyon tayo sa malayo. Gusto ko lang talagang makapagpahinga ang utak ko. Pagkatapos ano? Anong magiging plano mo pagbalik mo dito sa Manila? Hindi ko pa alam. Pero siguro magpapahinga muna ako sandali. Pagkatapos, gagawa ko ng mas maayos na plano. Pwede ko namang ibenta ang kotse ko para… Para ano? Para magbukas na naman ng panibagong restaurant? Lincoln, ilang restaurant pa ba yung gagastusan mo at malulugi lang din naman sa huli? Han, pangatlong restaurant pa lang naman to na nagsara. Yung iba nga, nakasampung subok sila bago sila nagtagumpay, di ba? At talagang plano mo pang 10 beses ang pagkalugi bago ka sumuko? Hindi naman sa ganun. Pero ikaw na rin nagsabi sa akin na wag ko sukuan tong pangarap ko. Yung pangarap nating dalawa. Pangarap mo lang! Ikaw lang naman talaga ang may gustong gawin to eh. At hindi tayo pwedeng palagi na lang ganito. Lincoln, naisip ko lang na bakit hindi mo muna subukan na magtrabaho na malayo dito sa restaurant na gusto mong buksan. Subukan mo kayang ibahin muna ang routine ng buhay mo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Matalino ka namang tao at alam ko na hindi ka mahihirapan na maghanap ng ibang trabaho. Dahil ayoko. Hindi mo ba naiintindihan nyo, Shaira? Ito lang ang alam kong gawin. Ito lang ang gusto kong gawin. Pero paano nga kung hindi talaga to para sa'yo? Sumusuko ka na rin ba sa akin? Hindi ka na rin ba naniniwala sa akin kagaya ng pamilya ko? Lincoln, I'm sorry pero napapagod na kasi ako eh. Napapagod na akong sumugal ng paulit-ulit sa lecheng restaurant na to. Napapagod na ako sa'yo. So ayaw mo na? Gusto mo na makipag-iwalay sa akin? Yun ba'y gusto mo sabihin? I'm sorry. Hindi kasi pwedeng sa'yo lang umikot ang mundo ko. May pamilya din ako na kailangang tulungan at suportahan. Buti sana kung ako lang ang nahihirapan. Pero dahil sa nangyayari sa'yo, pati ang pagsuporta at responsibilidad ko sa sariling pamilya ko naapektuhan na. Kaya siguro, kailangan na nating itigil to. Kailangan na nating maghiwalay. Shaira, ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo naman gawin sa akin to, please. Ayoko naman talaga. Pero alam kong kailangan. Sa totoo lang kasi, nahihila mo na ako pababa. Lincoln, nadadala mo na ako sa pagbagsak mo. At ayaw mo naman na tulungan kitang umangat dahil ikaw mismo. Ikaw mismo. Hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Shaira, huli na talaga to. Promise, kapag nalugi pa ulit ako, hindi ko na… Tama na. Ilang beses ko nang narinig yan eh. Ilang beses na rin kitang pinagbigyan. Pero hindi na talaga pwede, Lincoln. Ayoko na talaga. Hindi ko sigurado kung tama tong desisyon ko pero baka kasi sa paraan na to, mas matulungan mo ang sarili mo. Kasi Lincoln, sa aming lahat na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, isa lang talaga ang pwedeng tumulong sa'yo. Yun ay walang iba kundi ang sarili mo. Mama Mia, hindi talaga naging madali sa akin ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Lincoln. Pero ang totoo kasi, hirap na talaga ako sa relasyon naming dalawa. Hindi ko lang yun pinapakita sa kanya. Ilang beses ko nang nagastos ang mga ipon ko para sa restaurant yang paulit-ulit namang nalulugi. Pati ang pamilya ko ay naaapektuhan na dahil mas malaki pa ang perang na ibibigay ko kay Lincoln kaysa sa kanila.
At ilang opportunities na rin sa abroad ang pinalampas ko para lang masuportahan siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Mama Mia, kahit gaano natin kamahal ang isang tao, lahat naman tayo ay marunong mapagod. Lalo na kapag tayo ang palaging nagbibigay. Sa aming dalawa ni Lincoln, ako yung malapit ng maubos. Pakiramdam ko nga noon ay para akong nauupos na kandila. Kaya bago pa tuluyang mamatay ang sindi ko, kailangan ko nang ilayo ang sarili ko mula sa tao na ang tanging gusto lang mula sa akin ay kumuha ng aking liwanag. At kagaya ng inaasahan ko ay hindi rin kaagad pumayag si Lincoln sa pakikipaghiwalay ko sa kanya, Mama Mia. Pero wala naman siyang magagawa kung talagang ayaw ko na. Pagod na akong subukan na muling ayusin ang sarili niya at ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, hindi ko na nga muli pang kinausap si Lincoln para pareho kaming hindi mahirapan. Palagi siyang pumupunta sa bahay pero binilin ko na sa mga magulang at kapatid ko na wag na siyang patuluyin o kausapin pa. Naaawa rin naman ako sa kanya, Mama Mia, pero wala akong ibang magagawa dahil ayoko na talaga. Inasikaso ko na ang mga papeles ko papuntang Maldives. Meron kasi akong tita na nakatira doon at matagal na akong kinukulit na magtrabaho sa hotel na pinagtatrabahuan ng anak niya. Ilang beses kong tinanggihan noon ang alok ng tita ko na trabaho sa abroad dahil ayoko ngang iwanan si Lincoln. Pero dahil bigla na lang akong nagising at parang natanggalan ng helmet, ay nagpatulong na ako sa tita ko para sa trabahong matagal na niyang inaalok sa akin. At hindi nga nagtagal, Mama Mia, ay nakaalis na ako ng Pilipinas. 3 taon din ako nagtrabaho sa abroad, Mama Mia. Sa 3 taon na yun ay wala na akong kahit na anong nabalitaan pa tungkol kay Lincoln. Bago kasi ako umalis ay blinak ko na siya sa mga social media accounts ko. Para na rin mas makakapag-concentrate ako sa pagtatrabaho. At nang bumalik ako ng Pilipinas ay isang imbitasyon ang natanggap ko. Meron pala kaming high school reunion. Wala na sana akong balak na pumunta pero kinulit ako ng isa sa mga pinaka naging best friends ko nung high school. Si Britney. Uy girl! Buti nakarating ka! Oo, ikaw kasi. Ang sabi mo, friendship over na tayo kapag di ako pumunta ngayon. Siyempre, etchos lang yun, no? Pero akala ko talaga hindi ka pupunta. Kasi nag-confirm din yung sikat mong ex-boyfriend na darating ngayon. Ano ka ba? Matagal na kaming hiwalay ni Lincoln. At sigurado ko na pareho na kaming nakapag-move on. Pero ano yung ibig mong sabihin sa sikat na ex-boyfriend, Britney? Hala, hindi mo ba alam? Sikat na chef na kaya si Lincoln ngayon. Talaga? Paano nangyari yun? Hala siya, bakit hindi mo nga alam? Sabagay, binlock mo nga pala siya sa mga social media account mo. At pag nagkakakumustahan tayo, ayaw na ayaw mo namang pinag-uusapan siya. Pero ayun nga girl, sikat na chef na si Lincoln ngayon. Ang alam ko nga malapit na rin mag-anniversary yung restaurant nila sa Makati. May bago na siyang restaurant? Oo, and for the first time, hindi yun nalugi. Hindi ko nga alam kung sinuwerte lang ba talaga siya bigla o baka yung bagong girlfriend niya yung may dalang swerte sa kanya. OMG, sorry girl. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi sigurado ako na hindi mo rin alam na may bagong girlfriend si Lincoln. Baka nasira ko na yung gabi mo dahil sa mga kinuwento ko sa'yo. Ano ka ba? Kagaya ng sinabi ko kanina, matagal na kaming tapos ni Lincoln. Kaya wala na yun. Talaga? Nakapag-move on ka na? Oo naman.
Ako yung nakipag-break sa kanya, kaya sa aming dalawa, ako yung unang nakapag-move on. Saka yun naman talaga ang gusto kong mangyari, yung mapabuti ang buhay niya sa paghihiwalay naming dalawa. At mukhang effective nga yung ginawa ko. Ay naku girl, kahit gaano pa ka-effective yung ginawa mo, sinasabi ko sa'yo na hindi hamak na mas maganda ka talaga dun sa bagong girlfriend niya. Teka girl, ayan na sila sa may entrance. Naku, mukhang lalapit pa sila dito sa atin ha? Hi Britney! Ang aga mo yata ngayon ah. Hindi ba lagi ka late sa klase natin nung high school pa tayo? Ganun talaga. Lahat naman pwedeng magbago. Parang ikaw, nagbago ka na ng babaeng mamahalin. Ang ibig kong sabihin, parang ikaw naman yung late ngayon. Ganyan ka pa rin talaga, no? Makulit ka pa rin. Hi Shaira, kamusta? Ayos lang, ikaw, kamusta? Balita ko, sikat na chef ka na raw ngayon. Hindi no, ito talaga si Britney. Kung ano-ano na naman siguro kinukwento sa'yo. Si Rona nga pala, girlfriend ko. Babe, si Britney saka si Shaira. Hello girls! Sa wakas nakilala ko rin kayo. Lalo ko na Shaira. Totoo nga yung kinukwento ni Lincoln na mas maganda ka sa personal. Talaga? Sinabi ni Lincoln yun? Oo! Nakita ko kasi yung mga lumang pictures nila. Ayun nga, nasabi ni Lincoln na mas maganda nga raw si Shaira sa personal. Babe, pasok na tayo sa loob. Medyo nagugutom na rin ako eh. O sige, it was nice meeting you ulit guys. Bye! Bye! Grabe! Nakita mo yun? Ang plastic niya. Kala mo kung sinong sweet at mabait. Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. Mukha naman talaga siyang mabait. Tsaka tingnan mo nga oh. Ang laki ng nagbago kay Lincoln. At malakas ang pakiramdam ko na si Rona ang dahilan nun. So, affected ka pa nga rin. Hindi na nga no. Ang tagal na nun eh. Masaya lang talaga ako kasi nakita ko sa wakas na nagkaroon na uli ng direksyon yung buhay ni Lincoln. Mama Mia, gustong-gusto ko talaga na maging masaya para kay Lincoln dahil sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Isa na siyang sikat na chef at sa wakas ay may successful na siyang restaurant. Yun naman talaga ang matagal na niyang gustong mangyari at maabot. Pero bakit ganoon, Mama Mia? Bakit hindi niya yun nagawa nung ako pa ang kasama niya? Anong meron kay Rona para mas maging inspirado at porsigido siya na maabot ang pangarap niya? San ba ako nagkulang? Alam ko naman na ginawa ko ang lahat at binigay ko ang buong suporta ko sa kanya nung kaming dalawa pa. Kaya nga, Mama Mia, muntik akong naubos, hindi ba? Dahil nahihila na niya ako pababa noon. Pero paano siya nagawang hilahin pataas ni Rona? Akala ko, Mama Mia, hindi na ulit masusundan pa ang pagkikita naming tatlo ng ex-boyfriend ko at ng bago niyang girlfriend. Kaya lang dahil na rin siguro sa tagal ng naging relasyon namin noon, ay sobrang napalapit na ako sa pamilya ni Lincoln. Kaya nang malaman nila na nandito na ulit ako sa Pilipinas, ay muli akong nakakatanggap ng mga invitation para sa mga family gatherings nila. At isa nga doon ay ang 80th birthday ng lola niya na sobra na ring napalapit sa akin. At para hindi ako ma-out of place sa party na yon, Mama Mia, ay sinama ko na rin si Britney dahil close din siya kay Lola Patty. Dami namang bisita ngayon sa birthday ni Lola Patty. 80th birthday na kasi niya, kaya ginawa talaga nilang special. Sa bagay. Tara, lapitan na natin si Lola at ibigay na natin tong regalo natin para makakain na tayo. Okay lang bang nandun din si Rona kasama si Lola Patty? Baka maistorbo natin ang pag-uusap nilang dalawa. Hindi yan.
Saka tingnan mo oh. Mukha namang hindi nag-e-enjoy si Lola na kausap siya. Mag-aabot lang naman tayo ng regalo. Unless na-affected ka pa rin ng dahil sa Rona na yan. Ayan ka na naman. Kung ano-ano na naman ang sasabihin mo dyan. Halika na nga, lapitan na natin sila. Happy birthday, Lola Patty! Oh, Britney, Shaira! Ay, mabuti naman at nakarating kayo. Lalo na ikaw, Shaira. Ang tagal mong hindi nagpapakita sa akin, Naku, pasensya na, Lola. Ang tagal ko na rin po kasing hindi nakauwi dito sa Pilipinas. Ito nga po pala yung regalo namin ni Britney para sa inyo. Nandito na rin po yung pasalubong ko sa inyo galing Maldives. Ay, nako. Mukhang itong ibinigay mo, maraming laman itong papel, Hindi naman po masyado. Ngayon ko lang din po yan na ay abot nang dahil busy din po ako sa bahay mula nung makauwi ako. Ay, ganoon ba? Parang medyo nangayayat ka nga. Oh, kasya pa ba sa'yo yung binigay kong t-shirt? Mukhang medyo malaki na yata yun para sa'yo. Pwede mo pa rin namang ipa-adjust. Ipatahi mo na lang sa mami ni Lincoln. T-shirt po? Ano pong t-shirt? Hindi ba yung binigay sa'yo ng apo ko yung regalo ko para sa inyong dalawa? Yung mga couple shirt na hilig ninyong suotin nung high school pa kayo. Ay nako, teka nga. Nasaan ba si Lincoln at pagsasabihan ko nga yan? Naku, Lola, hayaan nyo na po yun. Hindi na rin naman po pwedeng suotin yun dahil hindi na sila couple. Matagal na pong break sina Shaira at ang apo niyong si Lincoln. Ha? Kailan pa? 3 years ago na po. Ganun na pala katagal. Kaya naman pala hindi kita nakikitang dumadalaw dito sa bahay Matagal na po talaga. Kaya nga po may bago ng girlfriend ang apo ninyo. Ano pa naman yan? Ikaw pa naman ang gusto ko para sa apo ko, Shaira. Sino ba ang bagong girlfriend ni Lincoln? Wala naman siyang ipinapakilala sa akin Si Rona po. Ayan po siya, nasa tabi niyo po. Hi po, Lola. Ako po pala ulit si Rona. Yung girlfriend po ni Lincoln na pinakilala niya sa inyo kanina. Ay, ikaw ba? Akala ko ang pakilala sa'yo ng apo ko friend. Girlfriend pa lang sabi niya. Naku, mahina na talaga ang pandinig at memorya ko. Pasensya ka na Ayos lang po yun, Lola. Medyo magulo rin po kasi yung pagkakasabi ni Lincoln kanina dahil biglang dumating ang mga pinsan niya Babe, sorry Kailangan ko nakabalik. Ang dami kasing biglaan na dumating na bisita. Shaira, dumating na rin pala kayo. Oo, pero medyo kakarating lang din namin. Ay nako, marami kang ipapaliwanag sa akin mamaya, Lincoln. Halika na nga, Shaira, at sabay na tayo kumain. Kwentuhan mo ako ng mga nangyari sa'yo saan ka nga bang bansa nagtrabaho? Sa Maldives po. Ay, ayun, sa Maldives. Magkwentuhan tayo habang kumakain dahil marami din akong gustong ikwento sa iyo. Halika. Mama Mia, ng mga oras na yon ay gusto kong masaktan para kay Rona. Nakita ko kasi kung paano siya napahiya habang pilit pa ring umingiti na parang walang nangyari. Pero aaminin ko na mas nangibabaw ang pagiging selfish ko. Kasi ang naisip ko noon, kahit siya na ang present at ako ang past, ay walang-wala pa rin ang 1 taon nilang relasyon para sa halos 10 taon namin ni Lincoln noon. Parang hindi nga siya nag-i-exist ng araw na yon dahil nasa akin ang lahat ng atensyon ni Lola Patty at ng ilan pa sa pamilya ni Lincoln. Puro pangungumusta sa akin at papuri na pumayat at gumanda raw ako lalo. At nang bumaling ang tingin ko kung nasaan si Rona, ay nakita ko siyang nasa sulok at mag-isang umiinom ng juice. Nginitian pa niya ako nang magsalubong ang mga tingin naming dalawa. Ngiti na para bang hinihiling niya na sana ay siya ang nasa pwesto ko ngayon.
Mama Mia, bago kami umalis ni Britney mula sa bahay ni na Lincoln ay pinahatid pa kami ni Lola Patty sa kanya hanggang sa may sakayan ng tricycle na palabas ng kanilang subdivision. Hiniram kasi ng pinsan ni Lincoln ang kotse niya. Ayoko na sanang magpahatid sa may sakayan pero naging mapilit sina Lola Patty pati na rin ang mommy ni Lincoln. Mabuti na lang at hindi na sinama pa ni Lincoln si Rona. Mas nabawasan ang awkwardness habang naglalakad kaming dalawa kasama si Britney. Sandali kaming nagkakwentuhan at nagkakumustahan. At bago kami sumakay ng tricycle ay sinabi ni Lincoln na masaya siya na muli niya akong nakita at nakausap. Mama Mia, nasundan pa rin ang mga oras na muli kaming nagkikita ni Lincoln at ni Rona. Pero this time ay mas madalas na yung nangyari dahil sa preparation para sa kasal ng dalawang high school friends namin ni Lincoln. Matagal nang nakaplano ang kasal at kasama sa plano na yun ang maging partner kami ni Lincoln bilang mga abay nila. Siyempre, ayaw naman namin na kami ni Lincoln ang maging dahilan para magulo ang mga plano, kaya sinakyan na lamang namin ang lahat. Sa tuwing magkikita kaming dalawa para magsukat ng damit ay kasama niya si Rona. Wala namang problema sa akin yun dahil sa nababaitan talaga ako sa kanya. Kaya lang, hindi ko alam kung nagiging masyado lang ba akong mapagmasid dahil napapansin ko na sa tuwing magkakasama kaming tatlo, ay mas madalas na ako ang kinakausap ni Lincoln kaysa sa mismong girlfriend niya. Siguro gusto niya lang na mawala na ang awkwardness sa aming dalawa, Mama Mia. Pero ang mas napapansin ko kasi ay parang mas gusto pa niya akong kausap at kasama kaysa sa girlfriend niya. Nakaraos din ng maayos ang kasal ni na Angie at Rogin. Nagutom ako sa pag-host sa kasal nila. Ang dami ko tuloy nakain. Uy, Shaira, okay ka lang? Ha? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Alam mo, kanina ko pa napapansin yung pagtahimik at pagkatulala mo. Kung hindi ka pa nga pangingitiin ng photographer kanina, malamang poker face na mga lalabas mong litrato dito sa kasal. Aminin mo nga sa akin. Si Lincoln yan, no? Anong si Lincoln? Ikaw, Britney, ang dami-dami mong napapansin. Saka pwede ba, tigil-tigilan mo na nga ang kakaasar mo sa akin kay Lincoln? Dahil tapos na kami, matagal na. At naka-move on na kami pareho. May bagong girlfriend na nga yung tao. Kahit parang iba yung tinginan ninyong dalawa kanina habang nagpapalitan ng wedding vows ang groom at bride. Tama na. Ayoko nang pag-usapan yan, okay? Hi, Shaira. Busy ka ba? Okay lang ba na mag-usap tayong dalawa? Hindi naman siya busy pero sorry, ayoko niyang kausap. Uy, ano ba yung sinasabi mo, Britney? Biro lang ito naman. Oh, dito ka na maupo sa upuan ko, Rona. Para super close kayo ng best friend ko. Salamat. Sus, maliit na bagay. Sige na, aalis muna ako kasi parang nagugutom ako uli. Bye! Anong gusto mong pag-usapan natin, Rona? Tungkol ba to kay Lincoln? Oo. Tungkol nga sa kanya, Shaira. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang itanong sa'yo kung mahal mo pa ba si Lincoln? Ano? Sorry ha, ang awkward ba ng tanong ko? Hindi naman. Medyo nagulat lang ako. Hindi ako lumapit dito para awayin ka o makipagplastikan sa'yo. Gusto ko lang talagang malaman yung totoo. Mahal mo pa ba yung boyfriend ko?
Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagtahimik mo. Kung oo ba yan o hindi. Pero Shaira, kung oo man yan, ngayon pa lang nakikiusap na ako na pwede bang wag mo na lang sabihin kay Lincoln kung ano man yung nararamdaman mo. Ano ka ba? Ikaw na ang girlfriend ni Lincoln. Ang ibig sabihin, ikaw na ang mahal niya kaya hindi ka na dapat nag-iisip ng ganyan. Ang totoo, hindi ko na kasi maintindihan yung nararamdaman ko eh. Kung nasasaktan ba ako? Kung nagsiselos ba ako? O nai-insecure lang ako sa halos 10 taon na naging relasyon ninyong dalawa? Hirap na kasi akong pumasok sa mundo ninyong dalawa eh. At palitan ang pwesto mo. Lalo ngayon na bumalik ka na. Rona, wala akong balak na agawin si Lincoln sa'yo. Alam ko naman yun. Huwag ka mag-alala. Nahihirapan lang talaga ako na maging ikaw sa buhay niya. Pero hindi mo naman kailangan na maging ako. Ikaw ang girlfriend ni Lincoln, kaya dapat hindi ka na ma-insecure sa nakaraan naming dalawa. Oo, umabot kami ng halos 10 taon, pero tapos na yon. At ikaw ang mahal niya ngayon. Pero bakit hindi niya ako magawang tignan kagaya ng mga tingin na ginagawa niya sa'yo? At bakit sa tuwing magkasama tayong tatlo, pakiramdam ko, gustong-gusto niyang sabihin sa'yo na sana kayo na lang. Kayo na lang ulit. Alam ko sobrang gasgas na ang linya na yon. Pero yun talagang nararamdaman ko sa tuwing titingin siya sa'yo, Shaira. I'm sorry, hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin ngayon, pero... Hindi, Shaira. Huwag kang mag-sorry. Alam kong wala kang kasalanan. Kaya lang, kakapalan ko na talaga yung mukha ko. Shaira, pwede bang ipaubaya mo na lang si Lincoln sa akin? Ako naman yung nakasama niya nung mga oras na bumagsak siya lalo dahil iniwan mo siya. Ako yung bumuo sa kanya. Ako yung hindi nang iwan. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag ako naman ang iniwanan niya. Hindi mangyayari yan. Hindi na kami magkakabalikan ni Lincoln. Kaya huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang umiyak dahil pinapangako ko na hindi na ako babalik kay Lincoln dahil sigurado ako na ikaw ang mahal niya. Mama Mia, hindi naman talaga ako sigurado kung alin sa mga sinabi ko ang tama at totoo. Lalo na nung nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakakapansin ng mga tingin na ginagawa sa akin ni Lincoln. Pati si Brittany at pati na rin si Rona. Ayoko naman talagang bigyan ng kahulugan yun, Mama Mia. Una, dahil ayoko nang umasa na magkakabalikan kami ni Lincoln. Pangalawa, dahil ayokong makasakit at makasira ng isang relasyon. Awang-awa ako kay Rona nang gabing kinausap niya ako, Mama Mia. At nang umalis siya sa tabi ko ay pumunta ng restroom at mag-retouch. Para hindi raw mahalata ni Lincoln na umiyak siya ay naiwan akong nakatulala sa kinauupuan ko. Habang paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung mahal pa nga ba ako ni Lincoln. Kung oo, ano bang dapat kong gawin? Kung hindi, dapat ko ba siyang kausapin? Pero para saan pa? Para magulo lang ulit ang lahat? Masaya at tahimik ang relasyon nila ni Rona bago ako bumalik ng Pilipinas. At dapat hindi ako ang maging dahilan para magulo pa silang dalawa. Mama Mia, pagkatapos ng gabi ng kasal ni Angie at Rodjin, ay hindi muna ako sumama sa mga lakad ng high school friends namin. Gusto ko na rin kasing iwasan si Lincoln. Mabuti na lang at hindi ko pa siya in-unblock sa mga social media accounts ko.
Kaya naisip ko na wala rin namang ibang dahilan para magkausap pa kaming dalawa. Kaya nagdesisyon na rin ako, Mama Mia, na ayusin na ang mga papeles ko pabalik ng Maldives. Shaira, sandali. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi. Nakita lang kita na palabas ng mall kaya hinahabol kita. Talaga? Bakit sa dinami-dami ng mall dito sa Manila, dito pa talaga tayo nagkita? Iniiwasan mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan, Lincoln? Wala namang dahilan para magkita o mag-usap tayo. Alam mo, aalis na ako. Sinasayang mo lang ang oras ko. Mahal pa rin kita, Shaira. At alam kong gano'n ka rin sa akin. Ano bang sinasabi mo? May girlfriend ka na at mahal ka ni Rona. Ikaw, mahal mo pa rin naman ako, di ba? Tama naman ako, hindi ba? Tumigil ka na. Tama na tong usapan na to dahil wala rin naman tong pupuntahan. Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko. Mahal mo ba ako o hindi? Oo! Mahal pa rin kita, Lincoln. At kahit kailan, hindi nawala yon. Pero hindi na nga pwede. Bakit hindi na? Ikaw pa rin naman ang mahal ko kaya pwede pa natin ituloy ito. Dahil ayoko na. Aaminin ko na nasaktan ako nung nalaman ko na meron kang bagong girlfriend. Lalo na nung makita ko kung gaano ka ka-successful lang dahil sa kanya. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko, ano bang ginawa ni Rona na hindi ko ginawa para mahila kanya pataas? Para maging ganyan ka ka-successful? Para maabot mo ang mga pangarap mo na siya ang kasama mo? At habang mas nakikilala ko siya, unti-unti kong nalalaman ang sagot sa tanong ko. Kasi, mas matyaga si Rona kaysa sa akin. Mas minahal ka niya, Lincoln. Hindi naman importante yun eh. Ang importante, mahal pa rin natin ang isa't isa. Hindi mo talaga naiintindihan? Kahit mahal kita, Lincoln, ayoko nang bumalik sa'yo. Hindi dahil sa natatakot ako na mahila mo uli ako pababa. Pero kasi natatakot ako na baka hindi ka na uli umangat kapag ako ang kasama mo. Sino bang nandyan nung iniwanan kita? Sino bang nagpakapagod na humila sa'yo pataas? Sino bang muling bumuo sa'yo? Hindi ba si Rona? Tapos plano mong tapusin ang relasyon yung dalawa dahil lang bumalik ako dito sa Pilipinas? Dahil ikaw nga mas mahal ko. Kaya nga ikaw pinipili ko. Shaira, kapag nagkabalikan tayo, hindi na ulit ako babagsak. Nakita mo naman, hindi ba? Naging successful na ako. Ito na yung Lincoln na matagal mo nang gusto makita dati. Yung Lincoln na gusto kong makitang naging successful nang dahil sa akin at hindi nang dahil sa ibang babae. Alam mo kung bakit ayoko nang balikan ka? Dahil dyan sa pagiging makasarili mo. Hindi mo man lang inisip yung mga bagay na ginawa ni Rona para sa'yo. Yung pagmamahal niya para sa'yo. Pero paano yung pagmamahal ko para sa'yo? Hindi na ba talaga importante yun? Hindi na. Kasi parte ka na lang ng nakaraan ko. Masaya naman kayo ni Rona bago niyo ako nakita, di ba? Bago mo ako nakita uli. Lincoln, siguro naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo kasi nandito ako ngayon malapit sa'yo. Pero kapag lumayo ako, babalik na uli yung pagmamahal na nararamdaman mo nang mabuo ka ng dahil kay Rona. Paano kung hindi na? Dahil ikaw pa rin talaga ang mahal ko. I'm sorry pero hindi na talaga pwede. Ayoko na. Kahit mahal kita, hindi na ako babalik pa sa'yo. Dahil ayoko nang bumalik sa kung ano man ang naging relasyon natin noon. Mabuting tao si Rona. At sana, wag mong gawin sa kanya ang ginawa mo sa akin noon. Wag mong abusuhin ang pagmamahal niya. Huwag mong hintayin na siya naman ang mapagod na mahalin ka. Mama Mia, oo, mahal na mahal ko pa rin si Lincoln. Pero hindi sapat na dahilan yun para magkabalikan kaming dalawa.
Lalo na at nasa isang maayos na relasyon siya bago ako bumalik. Maayos na ang buhay niya at ang sarili niya nang dahil kay Rona. At wala na akong karapatan na guluhin pa yon. Ang totoo rin, Mama Mia, ay isa sa mga dahilan kung bakit ayoko na muli kaming magkabalikan ni Lincoln ay dahil natatakot ako na baka muli siyang bumagsak kapag ako naman ang kasama niya. Baka hindi ko magawa ang mga ginawa ni Rona para mahila siya pataas. Hindi naman talaga siya magiging successful kung hindi dahil kay Rona. Siya ang muling bumuo kay Lincoln kaya siya ang mas may karapatan para sa lalaking minsan ay minahal ko ng sobra. Mama Mia, naniniwala ako na merong dalawang klase ng pagpapaubaya pagdating sa pagmamahal. Una, ay yung kailangan mo siyang ipaubaya sa taong mahal niya kahit gaano pa kasakit para sa'yo dahil alam mo na dun siya magiging totoong masaya. Yung pangalawa ay yung kailangan mo siyang ipaubaya sa taong mas karapat-dapat sa kanya kahit alam mo na nagmamahalan pa rin kayong dalawa. Hindi kasi sapat yung pagmamahalan lang para maging matatag at buo ang isang relasyon. Kailangan na palaging may isang nagsasakripisyo at nagbibigay. At sa aming dalawa ni Rona, siya na lang ang may kakayahan na gawin yon. Dahil napagod na ako. Napagod na akong magsakripisyo para kay Lincoln. Mama Mia, ngayon ay magdadalawang taon na ang nakakalipas mula nung muli akong umalis ng Pilipinas para magtrabaho sa Maldives. At balak kong mag-extend pa ng ilang taon. Sa totoo lang kasi kahit paano ay hindi ko na naaalala pa ang nakaraan namin ni Lincoln kapag nakatutok ako sa trabaho. Mabuti na rin yun lalo na at minsang naikwento sa akin ni Britney sa video call namin na going strong na raw talaga ngayon sina Lincoln at Rona. At napag-uusapan na rin daw sa barkada ang tungkol sa planong pagpapakasal ng dalawa. Mama Mia, pagkatapos kong ibahagi ang kwento kong ito ay tuluyan ko ng isasarado ang parte ng nakaraan ko. Hindi ko naman kasi talaga kayang maging totoong masaya para sa taong mahal ko at sa taong bago niyang mahal. Lalo na at ako ang nagpaubaya. Kaya nga ang gagawin ko na lang ay isipin na isa na lang si Lincoln sa maganda at mapait kong alaala na kailangan ko ng kalimutan. Maraming salamat Mama Mia sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko para sa araw na ito. Salamat din sa pagiging isang tulay para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Iba rin kasi pala talaga yung feeling na nailabas at na-share ko yung ganito kabigat na kwento ng aking nakaraan. At sana kagaya ko ay marami pa kayong kabarangay na mabigyan ng inspirasyon na magbahagi ng kani-kanilang kwento. Naniniwala kasi ako na bawat kwento ng isang tao ay may aral tayong mapupulot. Gaano man kasaya o kapait ang kwento ng buhay nila. More power and God bless sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Shaira.